in 24 hours. But dito sa Pilipinas, pag wala kang, lalo kung wala ka ng pera, at tapos wala kang follow-up, yung mga mayaman na maagrabyado, they can finance the police operation and they can get justice forthwith, maybe immediately. Pero yung ordinaryong taong hinold up mo, pinatay mo, wala na yan. Kaya, magprangkahan, sabihin, alam ko maraming pipiyak dito. Kung makinig ako sa inyong mga ulul kayo, walang mangyari sa bayan. Kung nakinig ako dito sa mga rurublo, mga ganon, walang mangyari sa Davao. Hanggang ngayon, Davao will be crawling and maybe rotting. So, mamili kayo. No, presidente ako, sabi ko, lalo ng mga foreigners, anak ka ng but what divine right na pupunta ka dito sa bayan ko, then you with drugs and kill my people. Bakit kila? Bigyan mo ako isang rason bakit kita bubuhayin. Let's check. Bigyan mo akong rason. Kriminal ka. Drugista ka. Ginawa mo yung gunggong yung mga bata. Bigyan mo ako ng rason bakit bubuhayin kita. Ay, sabihin mo, yung due process, hanggang kailan ako maghintay. Kung ako mismo ang prosecutor, ako ang mayor, mamatay na lang ako yung kaso. Alam ninyo, alam ng Pilipino, ganun ang sitwasyon natin. Huwag na tayo magbulahan. Huwag na tayo magbulahan. Prangka-prangka lang. Kung makapagbayad ng abogado yan, wala. Postpone dito, postpone doon hanggang ultimately surrender yung complainant. Sir. Lalo na yung walang pera. Next question. Sige po. MJ? Patay rin. Wala, same answer. Sir, may gabi. Oh. Diyan nga. Check. Sir, anong komento nyo doon sa binuking kanina ni Colonel Grijaldo na yung yung sabi niyo rin po kanina perjury, yung pagharap nila na may suggested na mga Well, I'm sorry but hindi ko nakuha yun either wala pa ako yung alam mo, hindi naman in fairness to Garma, hindi naman talaga ibig sabihin mo na hindi totoo. Ang totoo na yung pangalan niya, Garma of legal age. Tama yan. Occupation. Tama yan. Pero yung third and fourth paragraph, hindi na tama yun. So, parang true or false ka dyan eh. Anak, kayo mismong hindi na kailangan manggaling sa bunganga ako. I'd like to address myself to the Filipino people. Hindi na kailangan na magkyak-kyak ako dito. I was once upon a time a president. Hindi ko na kailangan ulitin pa. Alam ninyo ang sitwasyon. Alam ninyo yung maglakad ka ron ng gabi ngayon dyan sa ano be?
Maglakad ka lang, mag-ikot ka ng Manila kung makaikot ka ng buhay. Sa siyudad ko, kasi ako ang umiikot. At ako yung pumapatay. Hindi naman sila. You know, simple na lang tayo. Simple logic. Mathematics. Bakit tayo magpatalo sa mga bad boys? Bakit tayo magpatalo sa mga kriminal? Bakit tayo matakot dito sa mga sindikatong to? Bakit ako matakot sa mga durugista? Dahil takot ako mamatay? Ay putang ina. Siguraduhin mo lang, unahan mo ako at pag hindi, maabutan kita. Talagang, kayong lalo na sa siyudad ko, yung mayor, anak ko, wag mong, ako. Yung siyudad ko, malinis yan. Wag kang pumunta doon at magdumi ka. Find another toilet. Marami dito sa Pilipinas o dito. Better still go out of the country and go somewhere else. Next question. Sorry. No, it's okay. It's okay, I'm sorry, sir. Nagtatanong lang rin ako. Pero pati ako dito, maingay rin eh. Tablang. Mabuti, paminsan-minsan na lang kasi ako na pumunta dito. Hindi naman tayo. Ayaw, hindi ako nagbibiro. Naglaki ako sa gobyerno, empleyado lang. Prosecutor hanggang presidente. Sweldo lang ako. Kaya kung magpunta ako dito, magpamasahe, big deal na yan sa akin. Idabalik yung back and forth. Gastos yan. Noon kasi, charge mo sa gobyerno. Ngayon ko, saan ko i-charge? Sa asawa ko? Mumurahin pa ako niyan. Wala ka nang iniintrigo buwan-buwan tapos ngayon dito ka pa maghingi sa akin? Kaya hindi ako nagpapatawa. Kaya sabi ko kanina, gusto niyo ubusin na ninyo yung tanong ninyo ngayon. 24 oras tayo hanggang bukas. Kasi mahirap magbiyahe dito. Maggastos na naman ako. May savings ako. Malaki ang savings ko. Malaki ang sweldo nung pag-retire ko. Ang problema, hanggang kailan ako dito o kailan ako mamatay?